Hi! Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Ngayong araw po ng Saturday, alam niyo po may nakita kong posting na kung saan, ang sabi nga ni Congressman Benny Abante about do sa mga naging asta ng ating Vice President. Ang sabi niya, I don't want her to become the President. She is the worst. Ang linaw naman ang sinabi niya. Ngayon mga kababayan, alam niyo po, kung yung nangyari kay dating Pangulong Duterte, ang pag-aresto na kung saan yung mga tagasunod ni dating Pangulong Duterte, iisa ang atake, iisa ang putak. Pag ikaw ay naging isang politiko na nagkomento ka at hindi maganda ang naging komento mo kay dating Pangulong Duterte, expectation na naaatakihin ka ng mga vlogger ng dating Pangulong Duterte at ni Vice President Duterte. Nakita naman po natin yung mga style nila. Kaya nga one time sinabi nga ni Congressman Abante na nagpatawag sila ng house inquiry, gusto nilang malaman saan ba nanggagaling yung mga fake news, yung mga tapang ng mga vlogger na ito. Hindi naman sila humarap doon sa patawag ng Kongreso na kung saan ang lalakas ng loob pero wala silang bayag. Pinagmumura nila si Abante, pinagmumura nila yung mga kung sino-sinong congressman na nagtatrabaho lang din naman para doon sa kanilang nais na kung meron silang baguhin na batas o meron silang gagawin batas pero hindi nakikipag-cooperation itong mga vlogger na ito bagkos magagaling lang kumuda. Hindi naman masamang bumatikos sa gobyerno pero dapat kung babatikos ka sa gobyerno o sa pamahalaan meron ka dapat kalakip na suhisyon. Ika nga, suhisyon na makakatulong sa ating bansa. Meron kapalit dapat yung pagbatikos mo sa gobyerno na isang advice na pwedeng mapulot ng ating gobyerno. Pero kung ikaw ay wala ka naman binibigay na suwisyon, binibigay na payo, anong silbi ng mga pinagkasabi mo? Di puro ka lang paninira, puro ka lang magpagmamagaling na wala ka naman magawa. Kaya minsan nakikita ko yung mga aktibidades ni Congressman Benny Abante, kahit binubuli siya, kahit winawalang hiya siya ng sino man na mga pro-Duterte, patuloy na nagsiservisyo, patuloy na kumikilos yung mama sa kanyang mga gawa para sa kanyang mga kadistrito. Ito pa pong nakakatawa rito mga kababayan. Yung mga bumabatikos kay Abante, hindi naman po taga Maynila, hindi naman din taga 6th District. Kumuha lang sila ng ibabatikos, ipupuna para lamang masabing sila ay mga mahuhusay na vlogger. Yan po yung mga vlogger na mga gago, na mga ulol na walang inatupag kung hindi kumuda ng kumuda. Dahil sila ang mga taong mga gago. Gusto ko rin makinig yung mga bashers natin. Gusto ko rin makinig ng mga bayaran ng mga trolls at bayaran ng mga vloggers. Gusto ko makinig kayo para makita niyo yung katangahan ninyo. Bakit by Quadcom? Bakit nagsama-sama ang public accounts, ang public order and safety, ang dangerous drugs at human rights? Sapagkat pare-pareho ang mga taong pinapatawag namin to shed light on what is happening to our country. Ang proliferation ng illegal pogo sa ating bansa dahilan sa pagdagsa ng mga Chinese na mahigit kumulang na 300,000. Ang tanong ay ganito, sino ang nagbigay ng birth certificate sa kanila na naniniwala kaming fraudulently acquired? Paano sila nakakuha ng passport? Paano sila nakabili ng large tract of land samantalang marami tayong mga kababayan na wala man lang maliit na lupa na pagtatayuan ng kanilang bahay? Fraudulently acquired lands through bogus corporation. Sinabi ng dating leader ng past administration na ginawa niya ang nagawa niya sapagkat, as I quote, I love this country. Billions of pogo money exchange hands between these Chinese and some high public officials in the past administration. Pagmamahal ba sa bayan ito? Or tulad ng sinabi